Posibleng nagsimula pa noong buwan ng Mayo ang pagpaplano ng dalawang menor de edad sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon, June 22. Ito ang lumalabas sa investigasyon ng Police Regional Office 8. Ayon kay Pro 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy, kabilang sa mga sinusuring ebidensya ang mga screenshots ng usapan ng dalawang sospek na edad 14 at 15 anyos na mabilis na kumalat sa social media. Laman ng screenshot ang usapan kung papaano ipupuslit ng dalawa ang baril mula sa kanilang bahay. Pinag-uusapan din nila kung saan magkikita at kung kailan magandang isagawa ang krimen, maging ang kanilang magiging kapalaran pagkatapos ng kanilang gagawin ay pinag-uusapan din ng dalawa. Pati na rin ang damit na kanilang isusuot ay kasama din sa plano. Isa rin sa mga tinitingnang motibo ng mga investigador ang posibleng bullying. Batay sa salaysay ng isang testigo, ang 15 anyos sa suspect umano ang nagtungo sa dulo ng koridor ng paaralan upang tiyakin kung naroon ang kanilang target. Ngunit nang hindi makita ang hinahanap, lumabas na nagsagawa na lamang sila ng random shooting o walang piniling maging biktima sa pamamaril. Yung sa side ng bullying, tinitingnan po natin kasi base doon sa isang witness, pagdating nila dito sa dulo ng koridor, ito si age 15, ito yung nag-verify kung nandoon yung target nila. However, negative daw doon yung hinahanap nila, bumalik. So, para silang nag-tactical movement papunta doon sa whole stretch ng koridor. At basta-basta na lang pumutok doon sa windows. Sinisiyasat din ng mga otoridad ang umunoy pagkahumaling ng kasamang 14 anyos sa suspect sa online game na Gorebox. Ayon kay Capoy, kahalintulad ito ng ibang online games ngunit may mas marahas na tema na may kinalaman sa mga barilan at armas. As per investigation po natin, Gorebox po, Gorebox. Like the Roblox, may laro, may shooting din, mga ganong firearm. Sir, as per info, yung 14 years old lang po ang natin na naglalaro doon. Gayunman, nilinaw ng pulisya na wala pa silang matibay na ebidensyang direktang nag-uugnay sa laro at sa insidente. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, umabot sa 23 katao ang naging biktima ng pamamaril. 3 ang nasawi, kabilang ang 2 babae at 1 lalaki. 15 naman ang nagtamo ng tama ng bala, habang 5 naman ang iba pang nasugatan. Na-recover din sa crime scene ng isang 9mm Glock pistol at caliber 38 revolver na baril. Ayon sa investigasyon, 40 basyon ng bala ang nagmula sa 9mm pistol habang 1 beses lamang umanong naiputok ang revolver. Samantala, nasa restrictive custody na ang Police Staff Sergeant na tiyahin ng 14 anyos sa suspect at may-ari ng 9mm pistol na ginamit sa insidente. Kasalukuyang nasa kustodiya naman ng PNP at Social Welfare Department ang mga suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso kaugnay ng insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music and News Authority.